we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod mi ang pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pagkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolavieres. Halangkaw na demand sa kuryente ngunya na Peña Francia Festival, nanotaran kan Kasureco 2. Kooperatiba may pagirumdum sa publiko sa paggamit nin extension wires ngunyan nakasiributan. Si Jessica Kalinog para sa detalye. Fully booked na ang mga kwarto kan hotel ni Severino Borja antes pa man magpuon ang mga darakulang aktibidad kan Peña Francia Festival ngunya na taon. Huli ka ini, gamit na gamit subuot ang aircon kan kada kwarto na makusog magkonsumo nin kuryente. Kaya piga-antisipara naman niya na may paglangkaw sa iyang electric bill ngunya na bulan na Setyembre. Siyempre, pwedeng ano. Kaya malangkaw ang demand, malangkaw si consumption. Nanotaran man kan Kasureco 2 ang halangkaw na demand sa kuryente puon kan maglaog ang bulan na Setyembre na maitatakod sa nagpapadagos na Peña Francia Festival. Sa ibong kaya subuot kan hababang singil sa taripa. Kung halangkaw man ang konsumo, posibleng halangkaw man giraray ang babayadan kan mga konsumidor. Normal po talaga na halos nalangkaw po yan ng 10 to 20%. Minsan inaabot pang 30%. Pag abot po duman sa nakakonsumo. May epekto man subot ini sa linya nin kuryente kan kooperatiba na minsan nagreresulta sa brownout. Alagad padagos man na nakabantay ang mga lineman kan kooperatiba como parte kan Joint Operations Center para day maghaloy ang mga biglaang power interruption. Ngunya na halangkaw ang demand sa kuryente, nagpagirumduman ang kooperatiba na ibitaran ang daisy chain extension asin octopus connection na posibleng magresulta sa short circuit asin maginkaw sa pa kan kasulo. Nasiguraduhon po na itong mga gagamito ng mga extension wires ay talagang standard. And kung mapapwede, iwasan ta mag-octopus connection kung kakayanon. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Maabot sa 39,000 na aspirante sa barangay asin sangguniang kabataan election sa Oktubre, inaantisipara na maruso sa BIR Revenue District sa Naga City para magkuanin tax identification number asin certificate of registration. Mga dokumento na kukuanon sa opisina, rekisito sa pagsumitir nin SOSE pagkatapos kan pirilian. Uyan report ni Chris Novello. Makalihis magruso ang mga tao sa COMELEC offices sa nasyon huli sa filing kan Certificate of Candidacy kan mga nakaaging simana. Pigaan naman ngunyan kan BIR Revenue District Office 65 ang pagruso kan mga makandidato sa maabot na perilian na makuan ng dokumento sa opisina. Pig-antisiparan kaya kan opisina ang haros nasa 30,000 na mga political candidate na makuan ng Certificate of Registration as in Tax Identification Number o TIN. Pursuant to RMC 22-2022, sa ini sa mga duties and responsibilities kang pagiging political candidate. Otherwise po, magkakaigwa kami ning lakdang para po i-monitor and suratan sinda if the isinda nakapag-comply sa registration process. Ninhuli ka ini, may mekanismo namang piglalatag ang opisina sa kada munisipyo sa Camarines Sur nga nang di magsurusuan sa RDO number 65 ang mga kandidato. With regards to registration, sir, nagpapa-overtime kami every Saturday. Ang kinikater lang namin is yung mga barangay candidates. Kinakaipuhan kaya ang nasambitan ng mga dokumento nagikan sa BIR sa pagsusumbitir ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE pagkatapos kan pirilian. Kaya ang nabiso kan BIR sa mga makandidato amaya na ang pag-comply sa mga rekisitos nga ni malikayan ang surusuan sa saindang opisina. Tinawan doon man kan COMELEC na mapagana o daog dapat magsumitir ang mga kandidato kan saindang kanya-kanyang SOSE.
Pag maori mag-submit sosyo, di mag-submit sosyo, pwedeng may mamultahan kang COMELEC. Tapos pag 2 consecutive times na hindi nakasubmit na sosyo, pwede po sindang ma-disqualify na magdalagan sa mga succeeding elections. Kay Banan si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Duwaan winalat naggadan mantang tuluan irido sa nangyaring banggaan kan duwang motorsiklo sa Barangay Sagrada sa Banwaan Pili, Camarines Sur. May hiling sa video ang duguan ng mga biktima. Sa inisyal na investigasyon kan Pili Municipal Police Station, pasiring sa nasambitan ng banwaan gikan sa Ocampo ang saro sa mga motorsiklo na may lunad nin duwang backride. Mantang pasiring naman sa banwaan nin Sangay ang saro pa. Kinakan sumuot kan motorsiklo na may duwang backride, ang linya kan kasabatang motorsiklo kaya nagka head-on collision. Dead-on arrival ang driver asin backrider kan sarong motorsiklo, mantang irido naman ang mga backride kan duwang motorsiklo. Napag-araman na mayong sulut na helmet ang saro sa mga backrider na binawian nin buhay. Sa mga driver natin, be conscious, saka doon lang tayo sa linya natin. Kasama natin dapat yung patakbo ng mga vehicle natin para to avoid naman yung ganitong klase mga aksidente po. Fluvial procession sa syudad ni Naga pigaan daman na kan Naga City LGU asin katuwang na mga ahensya. Pirang lugar sa Camarines Sur enot naman na nagsagibunin sa diring bersyon kan pagsakay sa imahen ni Inang Peña Francia. Ang detalye aramunta sa pagtutok live ni Jessica Calinog. Jessica. Kate, ninhuli nga ni tahinali na ang state of public health emergency katakod kan COVID-19 pandemic piga antisiparan na kumparar kan nakaaging taon mas dakol pang mga deboto asin peregrino an mapartisipar sa gigibuhong fluvial procession digdi sa Naga City sa Sabado, September 16. Maging responsable sa pagdeboto asin irespeto ang prosesyon. Inyan nabiso asin pakiulay kan Philippine Coast Guard Camarines Sur sa mga nagmamawot na makisumaro sa fluvial procession ngunya na taon. Nasa 200 katao subuot ang kapasidad kan pagoda. Inisa naman ang matatawanin life vest na sulamenting tutugutan na makalunad. Mahigot man na ipapangalad ang pagpartisipar digdikan mga individual na nakainom, magin ang mga kaakian edad 17 pababa. Ngunya na taon tututukan man ka nasa 200 na mga personahe kan Coast Guard, kabali na ang floating assets, ang pirang porsyon kan Naga River kung sa inaabala ang fluvial procession kan nakaaging taon. First, sir, dun sa Magsaysay po kasi medyo po mababaw yun. Pero meron po tayo dun naka-standby po mga safety marshal or safety, yung ano po namin, floating asset po namin na magaguide po sa ating fluvial po kung saan po sila dadaan. Antes pa man ang fluvial procession sa Naga City, enot nang nagkondusir kan sa indang sadiring bersyon kaini, ang pirang lugar sa Camarines Sur. Isinagibo sa kadagatang sakop kan Barangay Sabang San Jose, ang sa indang Grand Maritime Procession, kung sa insigon sa barangay, nasa 20,000 na mga individual, gikan sa manlain-lain na lugar ang nagpartisipar. Sa Barangay Bacolod sa Banwaan Bato, kinibo man ang pagsakoy kiina o pagsakay sa imahe ni Inang Peña Francia kan Setyembre 10. Ikaduwang taon na inikan pagsakoy na isinagibo sa Bato Lake, asin pigpartisiparan kan mga deboto gikan sa pagtaraid na barangay asin banwaan. Intention ka ini is to, yun nga yung sabi ko is to maidaloy ni Ina. Kumbaga symbolism kasi siya. Maidaloy ni Ina, dara kaibanan ang mga tao, ang sa indang mga intensyon, ang sa mga pangagjion, desires kasi yung puso, sprinkle ni Ina ang pagtubod, ang pagkamuot, kasi pagkarugang niya sa mga tao digdi. Kung maobserbaran takit, sa ngunyan pasado alas 5 nin hapon pa sana halangkaw na ang level kan tubig tigdi sa danlugan ni Ina sa Barangay Dinaga. Sigon sa Philippine Coast Guard Auxiliary, kung magdagos-dagos man ang siring na sitwasyon, hasta sa Sabado posibleng mas amay man na makaabante ang fluvial procession ngunya na taon. En kaso man na mag-uran sa mismong aldaw kan prosesyon, sakripisyo subuot ini para sa mga deboto asin mga otoridad, alagad makakatabang man ang uran nganing mas marikas na maglangkaw ang level kan tubig digdi sa Naga River. Kate?
Alright, Jos Mabalos, Jessica. Nasa sanggatos ng mga exhibitor nagpartisipar sa ika-13 taon kan Bishop Gainza Trade Fair sa Naga City. Uyan report ni Chris Novello. Maabot sa labisang gatos ng mga exhibitor ang nagpartisipar sa ika-13 taon kan Bishop Francisco Gainza Trade Fair na ginibo sa Sarong Mall sa siyudad ni Naga. Binuksan ini kasuudma kasabay kan pagpuon kan mga aktibidad kan Peña Francia Festival. Iniyo para matabangan tayo yung mga micro, small, medium enterprises, di ba? Kasi kung mahihiling mo man digdi sa trade fair ang mga exhibitors sa radit na mga negosyante. Then saro pa is para maka-contribute sa poverty alleviation. Sa 13 taon kaya kang nasambitan ng trade fair, mas paining nabibisto bakusan na sa ibang probinsya sa Bicol region. Alagad bagan sa iba pang parte kan nasyon. May mga exhibitor kaya ngunya na taon na hali pa sa Palawan, Bohol, siring ni Judith Reyes nagikan pa sa Cogon Pardo sa Cebu. Tampok digdian mga shell products, siring kan mga bracelets, earrings na hali asin gibo mismo sa Cebu. Apera sa pagbida kan sa inda mga produkto, deboto man daw sindan ni inang Nuestra Señora de Peña Francia. Gusto kong makapunta dito sa Peña Francia. First time ko pa dito sa Peña Francia. Madurar ang nasambitan ng trade fair hasta sa Setyembre 18 kan presenteng taon. Kay paran si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Porsyon kan dating Balatas dump site kan Naga City nasulo. Mga residente na harani sa lugar day malikayan na mahadit huli sa presensya kan mga kemikal sa dating basurahan. Yan asin iba pang detalye aramunta sa report ni Chris Novello. Marikas na naglakop ang kalayong nagbukara sa porsyon na inikan dating sanitary landfill kan siyudad ni Naga sa barangay Balatas, Kasubanggi. Tulos man na nagresponde ang kabuhan kan BFP Naga sa lugar. Alagad sa ngunyan, padlagos pang pigaaram kung ano ang pigikanan kan kalayo. Karani kasi sa sa gilid, tapos baka kung may nagdumata, may mga nagsakat man dyan na tao, baka may nagsisigarilyo na apunan. Kasubagong aga, liwat na nagbuelta sa lugar ang BFP, makalis makaresibin ng report na igapang nanotaran na nag-aso sa lugar. Huli sa insidente, na imali kayang mahandal kan mga residente na nakaistarharan ni sa dating sanitary landfill kan syudad. Apwera kaya sa nangyaring kasulo, yaon man ang presensya kan mga chemical gas, siring kan methane na pwede magsabog asin magdaranin peligro. Yung po, grabe po ang kahaditan mi kayan. Tauras po niyong masulo, apektado po gabo. Siguraduhon po na dahil makalaog si kalayo sa irarum kan si tambak. Sigurado po na mag-i-ignite po ito na makausap po ning halawig na pagsulo-sulo duman sa palibot. Mas napapahiguton kan Solid Waste Management Office ang pagbabantay sa dating sanitary landfill kan syudad, nganing malikay na ang mga siring na insidente. Taong 2019, kandagos nang ipasarado ang dating basurahan kan syudad, huli kan haloy ng reklamong mabatang parong gikan digdi. Kay banan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Pirang mga kakanan sa Banwaan kan Daet Camarines Norte ang pigsa irarum sa surprise inspection kan Committee on Health and Sanitation asin business permit and licensing kan Sangguniang Bayan. Obheto kaini na masyertong malinig an sa indang mga lugar asin mismong mga pagkakan na pigsisirbi sa mga customer. Apwera kaini importante subuot ang nasambitan ng lakdang kan lokal na gobyerno urug nata nakasalalay digdi ang salud asin seguridad kan publiko. Base sa naging resulta kan inspeksyon, anas man na nagsunod sa tamang standard ang mga binisitang establishmento apwera na sana sa dikit na tuyaw manungod sa saindang mga basurahan. Mientras tanto, mas pinahigot man ngunyan kan LGU ang pagkakaigwan in health card kan gabos ng mga empleyado na nasa food sector. Una pong tinignan natin, siyempre, yung nakikita ng ating mga mata. Pagpasok po natin sa kanilang kitchen, titingnan natin kung may nagagapang na ipis, langaw, at kung yung kalinisan ng lugar.
Como parte kan pagsuporta sa Universal Healthcare Program kan national government, nasa labi 2 million pesos na pondo ang pig-turnover kan PhilHealth Bicol sa lokal na gobyerno kan Barcelona, Sorsogon. Obheto kaini na mas matutukan kan LGU ang mga serbisyong pansalud para sa mga namamanwaan. Apara kaini nasa iraruman kan programa ang pagsyerto na igwang healthcare service facilities sa lugar. Kasabay ka nasambitan ng seremonya, nagkaigwaman nin libreng check-up sa pirang mga nangangaipong residente. Sarong-harong sa Kanaaman, Camarines Sur na tumtum nin kalayo, mantang sarong delivery truck na may mga parcel asin paputok, nasulo sa laog mismo kan Matnog Port sa Sorsogon. Si Chris Novelo nakatutok. Marikas na natumtum nin kalayo an harong na ini sa Barangay San Francisco sa Banwaan ning Kanaaman, Camarines Sur. Mahiling man ang pagbakit relay kan mga residente ngani mapalsok an kalayo. Napagaraman nagibo sa light materials asin may kalumaan naman ang harong, alagad maswerteng mayo na kulugan kan mangyari ang insidente. Ang pinagdududahan mi is kuryente. Kuryente talaga ang kausa. May sa initial investigation, may nakuha na kaming mga wires na nagtutukdo about sa pigpunan kang kalayo. Inina ani kaduang insidente ning kasulo sa Banwaan ngunya na taon. Sarong delivery truck ang nasulo sa laog mismo kan Pantalan kan Matnog, Sorsogon ang nasambitan ng bihikulo. May lunad subuot ng mga parcel asin paputok. Mayo man ang nakulugan sa insidente alagad pigaarampakan mga otoridad. Ang pigikanan kan kalayo asin ang danyos na pigwalat kaini. Liwat na nagpagirumdum ang mga otoridad na maging rigmat asin malikay ngani maibitiran ang mga siring na insidente. Kay Banan ti Jovel Oviso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Sa tahaw ka nagpapadagos na konstruksyon kan road project sa Barangay San Francisco, Bulan, Sorsogon, sarong vintage bomb ang nakalot sa lugar. Sa report kan mga otoridad, aksidente ining nakalot kan backhoe operator kun kaya tulos ining ipinaabot sa mga otoridad. Napag-araman na doble ang pag-iingat kan mga trabahador sa pigigibong tinampo, huli tabako sa naini ang enot na beses na igwang nako ang vintage bomb sa nasambitan ng lugar. Sa ngunyan nasa kustodiya na kan mga otoridad ang nasambitan ng bomba, mantang padagos ang sa indang pagirumdum sa publiko na maglikay sa mga siring na pampasabog, huli tadawa luma na. Yaon pa man giraray ang posibilidad na magsabog ini asin magkausa nin aksidente. Pigpusuan kan mga netizen, urog na kan mga anime lover, ang mga ladawang pigpost sa social media kan sarong residente sa Camarines Norte. Ang mga obra kaya anime-inspired pictures kung sain bida ang mga magagayon na lugar asin landmark na mahihiling sa Banwaan kan daet. Ang taong nasa likod kay ni iyo ang 27 anyos na si EJ Imperial. Sigun ki EJ, pigamitan niya nin artificial intelligence ang mga ladawan tanganing mas maipahiling ang gayon kan Banwaan. Ikinaugmaman kay ini ang nakadakol ang mga nakaapresyar sa iyang gibo. Para sa akin po, mas na-attract po ako dun sa mga talaga makukulay siya. So pag art po baga, parang catchy siya sa mata. Hindi lang yun sa mga photography na talagang likha mismo ng mga photographer po. Yung pag mga ganun na medyo catchy po sa mata, talagang pwede siyang maging sa tourism po magamit. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pledge of Integrity pigkondusir kan PNP asin COMELEC sa Libon Albay tanganing malikayan ang biolensya kasabay kan election period. Uyan report ni Rosie Nieva. Nganing malikayan ang biolensya o election-related incidents ngunya na election period, nagkondusir nin Pledge of Integrity sa Libon Albay ang PNP asin COMELEC. Presente man sa aktibidad ang mga opisyal kan LGU asin mga madaralagan sa pirilian.
Digdi ipinaintindi kan komisyon sa mga kandidato ang mga pulisiya manungod sa eleksyon. Nagpaabot man in suwestyon ang pirang madalagan sa pilian nganing makatabang na mapugulan ang anumang bayolensya sa Banwaan. Sigun sa COMELEC, sa ibong kaya ka na irehistrong panggagadan sa sarong kapitan sa Banwaan, dai pa man deklaradong under control kan sa indang opisina ang Libon. So maghihintay pa po tayo sa guidelines, pero number one po definitely, there will be total gun ban. Katakod kay ni Pigsyerto man kan PNP na nagpadara na sindanin augmentation force sa Banwaan para magtaong seguridad sa lugar. May mga tao po dyan, may mga kapulisan na hindi sila assign ng Libon. Tulad po halimbawa ng Special Action Force, yung Regional Mobile Force Company, mayroon po silang talagang naka-base dyan yung kanilang mga maneuver forces. Pigsyerto man kan kapulisan na padagosan sa indang pigigibong investigasyon nganing madakop ang taong nasa likod kan panggagadan sa pirang opisyal sa nasambitan ng Banwaan. Ini si Rob Sinieva, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, padagos na pigmomonitor ang duwang raot nin panahon sa laog asin luwas kan Philippine Area of Responsibility. Ang low pressure area sa luwas kan PAR, huring nanotaran sa rayong 3,015 kilometers sirangan kan extreme northern Luzon. Sigun sa pag-asa, dai inipiglalaomang maglaog sa PAR asin hababa man ang tsansa na magin bagyo. Ang LPA man sa laog kan PAR, nahiling sa rayong 715 kilometers east-northeast kan Basco, Batanes. Hababa man ang tsansa kaining magin bagyo sigun sa pag-asa. Alagad pinapakusog kaini ang habagat na nakakaapektar sa Southern Luzon, Visayas asin Mindanao. Nakakaapektar man ang trough kan LPA sa Batanes asin Cagayan. Basado sa datos kan Metro Weather, posible ang uran sa dakulang parte kan Bicol Region, kabale na ang Camarines Provinces, pirang parte kan Albay, Sorsogon, Masbate, asin Catanduanes. May tsansa manin pag-uran sa iba pang parte kan nasyon, magin sa Visayas asin dakulang parte kan Mindanao. Joint Committee hearing kinundusir sa Bakakay, Albay, tanganing desisyonan na ang proposed shipyard o dockyard sa Sula Channel. Uya ang report ni Jessica Kalinog. Nagkondusir nin Joint Committee hearing ang lokal na gobyerno kan Bakakay, Albay asin Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nganing desisyonan kung dapat o dai dapat bawion ang nainot ng pinasar na Certificate of No Objection sa proposed shipyard o dockyard kan sarong shipping line sa Sulat Channel sa Barangay Mapulang Daga. Enot na kayang nagpasar nin Certificate of No Objection ang barangay asin Sangguni ang bayan. Alagad pigbabawi ng unyan, huli sa posibleng danyo sa mga bakawan, seagrasses, coral reefs, mga sira asin iba pang buhay sa irarom kan kadagatan en kasong ipadagos ang proyekto. Napag-araman na nadiskubre kaya kan BFAR na nasa 480 mangroves na ang pinurutol sa lugar. Bagay na pigrekomendang maimbestigaran asin mapanimbag ang mga taong nasa likod kaini. Pag umulan, saan siya pupunta? And it will go down doon sa Sula Channel. And eventually, papatayin niya yung corals mo. Alagad nag-apela ang kumpanya ni reassessment sa BFAR. Huli tabako man subuot malalaan magiging distroso kaini arog kan pigahandalan kan kadaklan. Daid pwedeng kaaganan nin dockyard because ang classification da akan daga agricultural. Remember, under the local government code, an LGU igwanin poder, igwang kakapangyarihan na i-classify ang mga daga. Nanindugan man ang pirang personalidad asin mga residente na dai dapat ipadagos ang nasambitan ng proyekto, urog na deklaradong fishery culture zone asin agricultural zone ang nasambitan ng lugar. Dai pwede naman ta agriculture zone ito yung sa mga sira kaya di kami nagtugot dahil may legal basis kami. Maaaraman ang pinal na desisyon kan mayorya kan Sangguni ang bayan oras na maisumiter na ang report kan Joint Committee hearing sa regular session. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Hali sa labi 50 reported texts asin call scam complaint kan taong 2022. Nasa 13 na sanang reports sa parehong concern ang naresibi kan National Telecommunications Bicol ngunya na taon. Sarong representasyon subuot ini na epektibo ang naging implementasyon kan SIM card registration.
alagad basado sa record kan NTC Bicol. Igwa pa man giraray nin mga nakakaresibin nin scam asin spam text manungod sa games o nagsasabing ng gana sa raffle, alagad naghahagad nin personal na impormasyon karibay kan premyo. Padagos man subuot ang ahensya asin telco partners kaini sa pagkondusir nin information campaign katakod kaini. Mantang pigpapatanidan man ang publiko na daim magbakal nin pre-registered SIM cards tanganing makalikay na mabiktima nin scam. Pwede din kasi nilang i-report ito directly po sa consumer hotline namin na ang numero po is 1682. So now that SIM registration law is in full effect po, we are confident po sa law enforcement agencies natin na habulin at tukuyin po ito at mapanagot po sa batas. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man-ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nag-antabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.